isa ay alam ko na galak na ewan ko kung ito ba yung talagang naka-set up lang na hindi lang natin kung mga kapatid Diego sila ganito siya magagaw dito sa lugar na ito. Kung ganoon at least may libing ng Panginoon. Glory. Sila ay pinadala sa people at ganoon din po yung natin Christian sa natin and then we welcome bawat tayo dito naman Stella. Dito wala tayong tawag dito yung mga barrier, mga walang screening. Baka mamaya walang string attached. Walang kung ano yung leading ng Panginoon. Then, let every man be alive. Yes. Tama lang ang ating Panginoon. Tama. Kaya kung may mga pagkakaiba, difference, ay hindi naman madalian, hindi naman kagustuhan ng bawat isa. Hindi all things good together. Walang aksidente. No, ito ay free plan of God na nakaset up na talaga ito. Whatever His purpose, subject lang tayo na magagamit sa ating ating. O nga, sabi ko, tama yung sabi ni Brother Joseph base doon sa nauna natin na kapatid na nag-share natin. Hindi pa ngayon iba, talagang grabe yung inspiration, no? Makita mo, yung mga kaya nila sa totoo lang hindi natin kaya. May nakikita tayo mga pamaran sa mga daan, mga terminal, kung saan ba dahil ganun yung wala apoy ba na yung sa puso nila. Hindi natin sila masabi mali o kung ano pa man. Napakalawak ng programa nito. Nakadesenyo ang bawat isa sa ito. Nakadesenyo. Praise be to God dahil naalala ko rin ngayon mga tayo na tayo ay sa mga missionary. Yung isang kapatid na wala na nakaagi si Brother na pinutun sa akin yung saying speaker na maganda. Yung time na napagpagtubang sa napagpag kami doon na ano lang pala isang speaker na sinyas kami na maraming intelligence yung panahon before the ministerial meeting na ay may mga assignment kami na nakatalaga sa amin. Gawa niya plan expected ka doon sa isang church na ikaw yung mag-preach. Ikaw naman gano'n. Hindi naman namin familiar yung lugar kaya akala namin malalapit lamang. Yung kwan na kinaumagahan na nakapagpapalaway kami ni Brother. Ako ay siguro from Consigo, Consigra, Leyte, yung malayo yun. Ginawa po namin, naglakad lang. Yung paglalakad namin, akala namin, yung guide namin, medyo matanda na rin. Malapit lang. Hindi man sanay yung matatanda maglakad ng one siguro expected na para wala kami nagtatrato madaling mapapagod. Kami pa pala yung magre-reklamo along the way na habang kami pumunta doon sa pasutungan namin. Tinanong namin, bro, malapit na ba tayo? Sabi niya ang sagot, malapit na Brad. Yun pala ang nakakatakot, no? Kapag naandun sa lugar ng yun yung mga salitang malapit na baka milya-milya pa yung layo niyan. No? Kaya yung malapit na alas 6 ng umaga kami umalis, inabot kami ng alas 6 ng kaya ang reklamo namin, pagod na pagod kami doon paglalakad. Sabi namin, baka naman pwede naman pala itong mapasok ng yung abal-abal pa. Bakit naman pinapaglakad mo kami ng
isang buong araw. Huwag kang magre-reklamo dahil sabi nga doon sa mga disciples, go ye and preach the gospel to all nations. Wala naman sinabing sumakay kayo nakakalaban. Sabi Brad, kami ay mga pansentro. Mga pansentro lamang kami. Hindi kami mga hindi ganoon. Ano pa man yung na-experience namin, yung marating namin yung lugar, kinabukasan, alas 9 yung nagawain. Yung mga kapatiran pala mga kapatid, mga alas 6 pa lang, naglalakad na rin. O kantalon ng kaya nung nakamulatan natin, nung pinanggalingan natin ng napakalaki yung pribileyo ng ngayon, grabe yung mga tawag na dito, yung mga disciples ba yung magandang hatak, magandang hatak, to catch the attention ng tao, yung message pag nailatag, doon na talaga magkakaroon ng showdown. Nung time na yun, doon pa lang, showdown na yun doon pa lang sa kanila. So yung puso namin ay lumas ng grabe ako mga ganito. Ngayon pa yung mga deliver sa dibdib na nakabahagi ng pagkakasunar. Tapos nagsasakripisyo. Ay pa makarating lamang doon sa gawain. Si Brother Diego na galang ate ito. Magbukas ka lang ito. Kaya, always well. Gamit ko ba yan? I believe na may experience ang bawat isa. Ito ay pinahintulot pa rin ay meron tayong parang big drama kagaya ng mga nabangitan nyo na so, siguro baka makalimutan ko mamaya ngayon pa lang ay binabati ko sa ito ang lugar na best para provide space happy second ata no dahil pangalawa na second year anniversary so I truly agree na hindi ito para paramihan hindi rin pakuntian kundi by election na lahat kapag ang Diyos ay nagpili wala kang magyagawa. Pero yung heart desire ng tao talagang ganoon, mag-share yung gospel sa lahat ng pwede. Dahil hindi naman natin identify kung sino yung mga tao. Alam lang natin, alam. Tama. So, pagpapatuloy ko and then konting dagdag na lang para makasabi tayo ng oras. Maganda yung mga napakasimple lang. Tama-tama yung status sa igades tayo ngayon. Maganda yung opinion natin. Actually, walang mali din. Pag sinabing ang verse na Matthew chapter 20, tayo sila rin yung Father, Son, Holy Spirit. Mapansin yung mga kapatid, before the atonement made room. Kaya wala pang pangalan. Nandun pa si Jesus. Mapansin nyo rin, sino ba yung atonement? Diba? Kaya wala pa talagang pangalan. And then, naandun din tayo sa term na tinatawag na discipleship. Diba? Yung disciple. Tuturo ka lang. One time, sinubukan itong mga disciples na ito pinagkalooban ng mga kids. Kaya akala nila, yun na, tuwang-tuwa. Sibalikan yung mga yun, after na sila ay lumibot kung saan nila nakarating. Nakita nila yung mga tawag dito, mga bulag, nakakita, hindi nakarinig, may sinapian ng mga espiritu, nakalayas. Akala nila, yun na yung talagang ministry. No? Pero ang hindi nila alam, bahagi pa lang yun. No? Pag discipleship, when you want to speak like a child, no? May proseso talaga. Sa first part, ganoon, dumadaan ka ng tutorial, yung mga disciple at least sa puntong yun, tutorship, wala pang clear understanding. Tagasunod, pag sinabing discipleship, tagasunod Kaya teach them baptizing in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Pero yun ay isang formula. Yun yung formula mga kapatid na puzzle kailangan buuin. It takes the atonement na maiwater mo na. Kaya
after the ascension of the Lord Jesus Christ, matapos yung death, burial, and resurrection, yung Christianity is based upon the resurrection of the Lord Jesus Christ. Bakit? Without the resurrection, hopeless tayo. Tama. Doon nakabase yung pananampalataya natin, doon nakabase, He is the head of the body, He is the center of the... ang gospel ay si Christ. Tama. Ang pinakang konsepto ng Biblia ay si Kristo. If you read the Bible and don't see, hindi mo makita si Kristo sa bawat scripture na binabasa mo, go back and read it. Hindi literal si Kristo ang makikita mo, pero siya ang pinaka-tema. The entire Revelation, the entire Bible ay patungkol yan kay Kristo. They are all pointing to Christ. Kaya after ng ascension ni Jesus Christ, 10 days after the day of Pentecost, anong advice ni ng ating Panginoon Ari? Huwag muna silang basta-basta, baka maulit kasi Brad Joseph yung mangyari na wala pang power. Ang commission sa kanila, you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you. Kaya wala po silang power. Nung time na pinagkalupan sila ng Diyos, binawi ba yung power ng Diyos? Ipinuwit mga kapatid. Ang kinakailangan mga kapatid, hindi lang mechanics. Mechanics alone is no good. It takes the deep dynamics ng kapatid. Ibig sabihin, mechanics and dynamics ay both kinakailangan. Ano yung mechanics? Rating mode. Ano yung dynamics? It is the Holy Spirit Himself. God Himself mga kapatid. Kaya we can teach everything na alam natin, pero kung hindi rin bubuksan ng ating Panginoon, wala din tayong magagawa. Mechanics lang yan eh. Usually ang pinag-aawayan yung mechanics na yung nabasa, Father, Son, Holy Spirit, sapat na siya doon. Hindi ito yung para ikuha natin talaga yung i-compare natin. Yung iba naman gagamitin yung Acts 2:38. What must I do in order to be saved? No? Anong advice, anong reseta ni Peter? Repent. Repent everyone of you and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins. There is no remission ng sins. Ang God's provided place of worship, walang iba ay under the name of the Lord. Walang ibang pangalan. Hindi pangalan ng Father. Sabi ni Jesus, dumating ako sa pangalan ng aking Ama. Hindi ako tinanggap. Nung nagpakilala siya na I and my Father are one, hindi rin siya tinanggap. Binigyan ng interpretation ng mga theologian, ng mga scholar, na nagkakaisa, hindi isa. Iba rin yung paliwanag ng ating Panginoon. Piligi ba yun? Kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Right. Kung separate identity, magkaibang persona, hindi niya sasabihin, una, ang spirit is not a person. Di ba? The original being God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in the spirit and in truth. May espiritu. In the beginning was the Word. Therefore, nagkaroon ng beginning. It is God condescending. Bumaba ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Word and God, hindi unseparable. Hindi mo po pwedeng i-chop-chop na yung egg yolk, tsaka yung eggshell, magwalayin. Or else, hindi na talaga egg. Siguro baka yolk na lang sa eggshell yung magiging tawag doon, no? So, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Kaya, ibig bang sabihin, nung yung ating Panginoon bumaba, nagkaroon na ng ibang Diyos? Kapag fatherhood yung pag-uusapan, hindi siya kilala. Anong pakilala kay Abraham? Anong tawag sa kanya? Before Abraham was, I am that I am.
Kaya yun yung alam ng karamihan. I-claim din yun ni Jesus mo. Ikaw, paano mong i-claim na ikaw ay anak ng Diyos? Anak lang ng Diyos yung title, hindi mismo yung letter o capital G, Brother Joseph. What more kung kininin mo ako I am the Elohim. No, baka sasabihin talaga, ito ay talagang pamumusong. Parang medyo may pagka-humble pa, yung parang small G pa lang, dito ba dahil son of God. Pero hindi literally na nagkaroon ng anak, ayos. It is not me that did the work, it is the Father that dwelleth in me. In John 14 mga kapatid, greater than this. No? Ang inyong magagawa, bakit? Isipin niyo yung greater works. May magagawa ba tayo na hihigitan pa natin yung nagawa na ng ating Panginoon? Isipin natin. Yung iba ba na mga, even yung mighty preachers in our days, hindi nila kayang bumuhay ng patay. Ang ating Panginoon, ginawa lahat yun. Ang lahat ng kababalagan, pero hindi yun yung day in its message sa panahon natin. Hindi yun yung ministry na gagampanan natin. Nasasabihin na greater than this. Actually, yung word na greater than this, sa pagkakatranslate yan, ang pinakahuli din ang nakahulugan niya, ay more than this. No? So, ibig sabihin, ano yung talagang magiging greater works? None other than impartation of eternal life. Yun yung pinapagawa sa atin. Hindi lang mga kapatid gumawa ang pinaka-first fruit na gawa nito is yung mga anointed. Ano yung mga apostle. Apostleship means, pag sinabing apostol, second. Hindi na sila basta-basta disipulo. Bakit? Kung disipulo o disciple lang, baka sumupply o librad eh. Kaya you shall receive power of death, the Holy Spirit comes upon you. So ngayon mga kapatid, kung pag-uusapan natin yung Godhead way back in the Old Testament, baka yung New Testament saints, hindi rin papatalo. Iba rin yung Diyos na alam nila. So marami yung Diyos na lalabas talaga. At this point, at in our time, ganun din yung magiging claim o stand natin. Kung nagkaroon 2,000 years ago ng Messiah, mayroon din yung message. Kung nakaraan, nagkaroon na, tinatawag na anointed one, sa panahon natin, maraming pinanginan. Anointed ones at the end time. Yun nga lang mga kapatid, nakalimutan ko, introduction pa lang, 15 minutes na Brother Guido. Kaya, bali ang pinakang natin dito, is yung tinatawag natin third Exodus. Na nasubay yung excitement ko. Kaya nakalimutan ko na may topic pa na tayo. So yung third Exodus mga kapatid, mapansin natin, yung pag sinabing Exodus come out, no? Pag sinabing one dito, nasa tema kami natin. Kung matandaan mo, kagaya rin yung Brother Christian, lahat kami pinagalingan natin sa kami ay mga worker. Pero no need to mention yung name dahil hindi naman tayo against anyone. Sabi mo nga kanina, we are not against yung brother o yung one sa sinner, only yung sin yung one natin. Hindi yung biktima. Dahil actually ang layunin ng Panginoon ay pinahintulutan, may permissive din talaga. Kung hindi kasi mag-display yung tinatawag natin law of contrast, hindi natin ma-appreciate yung lights without the nights. Hindi rin natin ma-appreciate yung pagiging saints ng bawat isa. Kung sa lumang paniniwala, mga pinanggalingan na kung wala hindi tayo palabas, magiging saint ka lang kapag patay ka na. Pero si Apostle Paul, ang mga greetings niya, hindi naman siya nag-greet doon sa mga patay na greeting to the saints of Ephesus na pinapaabutan ng sulat niya mga kapatid, mga buhay yun na, hindi mababasa yun ng mga patay. Kaya yung sa atin ay saints mga kapatid yung buhay. So how can we appreciate na mayroong banal kung walang sinner? So all things are work together for good. That is the law of contrast. Pero ang pinarang masarap malaman na pag ma-reveal sa iyo yung full plan of God,
Yun yung tinatawag natin na Satan is powerless. Bakit? The only thing na si Satan ay nakakapag-penetrate is just because siya ay mahilig ng daya. So by revelation, kaya nga makita mo yung heroes of faith na tinatawag by faith, Abraham, ano yun, rin daw si Abraham. By faith naman si Abel, nag-offer na hindi siguro, tignan mo si Cain, baka may puti apple, kung anong apple ba yung mga kinaliwan, may mga lansones, dahil pinaganda pa yung altar. Pero God is hiding himself in simplicity, in the same, revealing himself in the same. Napaka-simple. It takes a revelation para ma-please mo ang ating Panginoon. Without a revelation, you cannot please God, no matter how sincere you are. Kahit gaano kasinsiro mo talaga maglingkod ka, iba nga dyan. Sabi, Lord, lumalakad, nakaluhod. Isulat mo ang pangalan namin sa aklat ng buhay na walang hanggan. Hindi ito mga kapatid yung parang Comelec na magpaparegister ka. No? Hindi mga kapatid na parang registrar. Pag sinabing book of life, it is the book of all living. So, Brother Diego, and then yung last book of life, yun yung mga tao na naredeem ng Panginoon. Dahil dumating ang ating Panginoon, hindi po saganang tubusin ang lahat. I came para tubusin yung redeemable subject. May mga redeemable subject lang ang ating Panginoon. Kaya hindi yung mga nag-ahangat, kaya makita mo nga, ang display ng eternal life na tinatawag na greater works na pinapagawa ng Panginoon sa atin na hindi niya natapos. Yun yung greater works, mga kapatid, ay yung pag-impart ng eternal life. There is no higher order. hindi pinakamataas yung magpagaling ng sakit, magpalayas ng mga sinapian ng masasamang espiritu. Ang pinakamataas na katawagan, mga kapatid, ay share mo yung word. Dahil kung mayroon yan word, the word, magkaroon ng word-to-word contact. Ano yan? Weakening power. Yun yung eternal life. Kaya walang coincidence. Ito naman, mga kapatid, ay full gospel din tayo. Hindi tayo magkibli na hindi full gospel. Pero ang Bible sometimes, hindi mo makikita yung pangalan na sinasabi natin na full gospel. Naka-parables. Minsan yung parang kwento ng pag-ibig. Iba-iba. May mga hiwaga. Kaya, so madaling sabi may written word and then may unwritten word. Ano yun? Yung written, yan, letra po letra. Pag sinabing tamang bautismo, makikita natin yung tamang bautismo. Pag pinag-usapan yung tamang bautismo, dapat makita mo rin yung totoong pagkabus. Connected yan. Wala man ibang Diyos. Wala man ibang may kakayanan at may karapatan na tumubos kung hindi ang Diyos mismo. Down from this glory. Ever living story, no? Ganun yung naging kwento. Nagkaroon ng kinsman redeemer. Ano yung ibig sabihin ng kinsman redeemer? After na ma-fall ang tao sa kasalanan, huwag na natin pag-usapan kung paano dahil mahabang tayo dito, Brad. Pag yun ang pinag-usapan, hindi na natin mapag-uusapan yung pinakamahalaga. Doon muna tayo sa magbibigay sa atin ng eternal life. Naandito na din, it is what it is. Kung nagkasala na yung tao, paalam muna sila doon sa kasalanan nila. Ngayon, dahil lahat nagkasala, nobody's worthy and nobody's able to open that book. Ano yun? Yung book of redemption. Sa Genesis chapter 5 yun na. Revelation chapter 5. Naandun yung lahat ng Old Testament prophets. Tinignan. Bakit? Mahirap eh. Ang tao, mahirap talaga sa pagtao yung nagbigay ng guidelines. Lalo kung ang tao ay magbibigay ng mga standard. Tignan mo.
Pag holiness ang pinag-uusapan, akala nila yung pamasahin na natin at yung Mount Sinai, naalisin mo niya yung pangipag-uusap ng banal na hindi yung banal na bundok mga kapatid, pero sinabi ng script yung banal na bundok. Bakit naging banal yun? Because of the presence of the Shekinah glory. Pero kapag wala yung Shekinah glory doon, doon kumakain yung mga hayop. Ganun din yung kalagayan natin. No? Kaya, so yung pinakamahalaga, pero, sige ha, 24 na. Ngayon, ang pinakang mainam dito is when you recognize your day. Hindi natin kinokontra yung sakripisyo ginawa ng ating Messiah na 2,000 years ago. Pero, hindi na yun panahon. Panahon ni Jesus. Kaya nga maraming gusto maging Messiah din. Ang ginagawa pag Semana Santa magpapapako, lahat, they are trying to do God a service without merit. So ngayon, ang required lang ng Panginoon is perfect faith. And what is perfect faith? Perfect faith is perfect revelation. May dalawang uri ng tinatawag na faith. Ano yun? Human faith. Pag human faith, yun yung parang nakatayo sa buhanginan eh. Madaling makuhan. Intellectual, perception, mga ganun. Human faith yun. Alam nila dahil may faith sila, okay na. Pero not enough. It takes the Son of God faith ang kailangan. Yun why. Oh yes, yun yung totoo. Pananampalataya. Pero yung human faith, nakabase yan minsan intellectual. Tapos tignan mo yung buwan natin, first Exodus. First Exodus mga kapatid, yung come out, Exodus from natural land to a natural land pa rin. Bakit? Yes. Nakita na natin yung kalagayan. Pinaparang dito sa kalagayan natin mga kapatid, hindi natin hinihintay yung brother, hindi na nagawin ano pa man yan. Pero may perfect so nilabas, bakit alam ng Panginoon na yung kanyang bansa ay hindi niya pwedeng hayaan na manatili slave. Kaya kapag sinabing as was in the days of Sodom and Gomorrah, ibig sabihin mo pag sinabing Sodom and Gomorrah, ang pumapasok sa interpretation niya, yung Sodom, Pilipinas, yung Demonwan, slavery. Hindi nga kaya ng Panginoon na yung kanyang bayan ay nasa loob. Tinawag. Tinawag yung sinunod para gamitin. It's in everyone of us as a ministry. Ngayong panahon ng ito, wala na po mga kapatid, hindi na uso yung headship na ang kawang itataas. Ang totoong headship, Brother Diego, is not yung leadership of a man. We are led by the Holy Ghost. Yes. Right. Parang, oo, tama, may mga ordained na fivefold ministry. Pero pag sinabing fivefold ministry, ito yung body of Christ. Na-identify dito hindi lang yung pastor, evangelist, teacher, apostle, and then ano pa, prophet. Kung hindi lahat, even yung converts nila, bakit yung prophet, yung naniwala sa prophet, kung ano yung reward sa prophet, ganun din yung reward ng naniwala sa prophet. That is why ito ay composing ng many membered body. Maraming bahagi. Ang pinakang mystical body of the Lord Jesus Christ is identified as a fivefold ministry. So each and every one of us ay may ministry talaga. Kung hindi ka man patayuin sa pulpito, tama yung sabi ng kapatid na may part ka para i-share yung gospel. Para makapag-impart ka ng eternal life. That is the greater works. Yun yung pinakang reason kung bakit hindi ka pinapanatili sa natural land mo. Bakit doon slave ka? Hindi ka makakuha eh. Then, out of that, dumating tayo sa point na mayroon naman na yung from spiritual, galing ka naman sa spiritual. Siyempre, natural eh. Pagdating naman sa spiritual, may pagtawag na naman. Diba, sabi nga ni Brother Joseph, galing na sa DIL, hindi naman niya sinabing mali yung DIL.
Pero sabi nga kanina ng pagtitipo, yung 7 lampstand, may 7 golden candle. Napag inilawan mo yung isa, yung 7 gintong kandilero na iyon, ay dapat kumunek na hanggang dulo. Hindi lang isa lang yung iilaw. Or else, you are living in a glare. Ano yung glare? False light. Dulot yun ng optical illusion. Akala mo tamang-tama. Bakit? Biblical. Even si Satan, naggamit din ng scripture. Ang sabi, kung ikaw anyay, anak ng Diyos, nasusulat, it is written. Hindi, oo. Sasaluhin ka naman. Sabi si Satan, ang tricks ni Satan, papaniwalain ka na tama ka kahit mali ka. Papaniwalain ka na tinawag ka kahit hindi ka tinawag. Pero sometimes yung tao ng totoong tinawag ng Panginoon, tingnan mo si Jonas, tinatawag, lumalayo, they are running from the presence of God. Tumatakbo. Dumilag. Marami pa. Pero hindi ka po pwedeng Tumakbo. makatakas. Kaya nga, Dito ka. ano yung kanina sabi ni Sister Melda, si Brother Diego dinidil. Si Brother Joseph, sabi ko, bahala kayo dyan, wala na muna. Kasi baka, kasi dumating na tayo sa point of maturity. Wala na. Sabi ko nga, kung hindi si Brother Diego ang darating, dahil nangako siya ng darating, kung maging sinungaling siya, bahala siya. Pero still, mahal pa rin natin ang bawat isa. And then last Sunday, napag-usapan natin, kung hindi niya kakayanin, ang Diyos ang talagang gagawa ng paraan na tayo ang pupunta doon. No? Dahil lahat ng tinawag ng Panginoon, yung kanyang dinastify, sinantify, dapat dumating sa glorification. Walang kwenta kung aabot kaya, sabi nga, may 3 pools na first pool, healing, second pool, prophesying or rebuking. Naandun ka sa second pool lang yun kapag hindi ka dumating doon sa pinakang last and final pool, which is the revealing of the Lord. There is no life. Si Judas was instructed in the truth, he shared the knowledge of the mystery, he healed the sick, but when it came to the showdown, when it comes to the showdown, dumating yung showdown, he identified his follower. Marami pa yung nag-represent niya. Na yung paniwala nila ay ligtas din si Judas. Bakit? Kung wala si Judas, walang gumanap ng papel para. Ang naganda lang si Judas, yung papel ni Judas, naging karakter niya yun eh. Pero sa isang banda, di ba, yung pattern maker, makikita mo yung sovereign sovereignty ng ating Panginoon na hindi natin po pwedeng bigyan sila na yung kalooban. Sometimes yung tao na gusto ng mga hindi nila si Kyle offer ng ganyang offering pero out of the will of God. Marami din scriptural in that day. Many will come into my name. Natawag sa aking pangalan, Lord, Lord. Nag-prophesy din ako. Lord, Lord, pinagpagaling din ako. Pinakamasakit yung maririnig, nagkakaroon ng great disappointment. Yung sabihin ng Panginoon, depart from me. You were persuaded with me. I will not even know you. Ang bihira. Makapagod na. Kaya nga sometimes sinishare yung gospel na hindi kilala yung author ng gospel. What is the gospel? Ang alam lang nila yung good news. Ang alam lang nila ng Kristo yung 2,000 years ago na Kristo. Pero yung Kristo sa kapanahunan, hindi nila na-recognize. Ano yung propesiya para sa panahon ng Kristo sa huling kapanahon. In that day, you will know that I and my Father is in me. I and you, and you and I. Eh kung tumigil ka lang dun sa I and me, ay hindi yung I and my Father is in me. That was 2,000 years ago. After the ascension of the Lord Jesus Christ, asa na si Jesus Christ? Promise of the Lord. Kung si Philip
pipilitin, Lord, show us the Father. Same thing ngayon. Marami din na naghahanap sa Panginoon. Pero kapag plinay mo na ikaw ang Son of Man, the very word Son of Man means the word made flesh and made flesh again in His bride, hindi ka na maiintindihan. Tama. Ang simple debate ng Godhead, yung 2,000 years ago. Simpleng debate. Marami pang makakatama doon. Pero pagdating sa present truth, na i-declare mo, it is not me. It is God that dwelleth in me. Tama. Eh, sasabihin sa'yo, balas mo po saan yung tao ito. Ikiniklaim niya. Dahil pag sinabi mong gano'n, kiniklaim mong Diyos ka. Paano ka magiging Diyos? To begin with, you are the attributes. You are Jin. You are a seed of God. Right. Bakit ka na sa nakaya? We did not become seed by rebirth. We were seed and therefore we were born. Ang pagiging born again mga kapatid is not just an emotion nor sensation. Hindi yung will of a man, kundi it is the will of God. Right. Kaya pag sinabing we did not become seed by rebirth, o di, kahit anong gawin mo, Lord, gusto kong mabuhang again. Yung last message natin nung nakaraan, sometimes, no, success don't mean that you made the right choice. Oo, tama yun. Kaya, Brother Diego, hindi ka nagtatagumpay, hindi ibig sabihin na hindi ka rin nakakagawa ng tamang pagdidesisyon. Right. Kesa naman magtagumpay ka, yung rich young ruler, di ba? Tama. They made the right. Saka yung church nila, kala nila tama. Kasi nagtagumpay sila. Paano ka naman magtatagumpay kung hindi tama yung ginawa mo? Pero, when pagdating sa confrontation of eternal life, pinipili natin, ano ba yung ihaharap mo sa ating Panginoon? Eh ngayon, sino ngayon yung tinatawag natin ng Neresis? Kaya yung sinasabi mo kanina, Brad, na ang gusto ni Abraham was looking for a maker na God na tinatawag na yung New Jerusalem. Abraham was looking at the New Jerusalem in his day. Hindi niya nakita. Hinahanap talaga yun ni Abraham. Pero ang tawag dito mga kapatid, ito yung golden age. Bakit? Yung golden age na ito mga kapatid, kung mababasa mo under Daniel, yung sixfold purpose of God is visitation, yung to anoint the most holy. Hindi basta sa literal anointing na tinatawag ng New Jerusalem. Kung hindi ang ina-anoint niya mga kapatid, yung maker and builder was God na hindi man-made. Ito yun. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me? Sometimes mga kapatid si David, sinubukan niya gumawa. Nagawa ako ng tabernacle para sa ating Panginoon. Rejected. Yung anak niya, si Solomon, yung nagtagumpay, pero wala pa yun. First temple, magkaroon ng second temple, building, diba? Nasira pa, para magkaroon ng third temple. So ngayon yung katanungan kung yung third temple ba yun, yung si Brother Diego, saan ba lilipat? Kailan, ilang lipat, ganito lang kasimple. The mystery ng translation of the bride once lang mga kapatid. From mortality to immortality. And then, kung anong mga mangyayari doon, hindi na tayo sakop ng space and time. Pag naandun kayo, ganong situation, napakasarap ng namin ng program mo. Kaya, ngayon pa lang, yung from spiritual to spiritual, eto na yun. Nag-come out ka, galing sa spiritual na pananampalataya. Bakit? Ang twofold purpose niyan, ang redemption has compound meaning, yung Deuteronomy, no? Yung Deuteronomy means may dalawang kahulugan, come out
and amo ito muna. So mali. Para makakam. Kapag nasa tama ka, anong kasunod? Marami din mga kapatid ang nag-claim na mararapture sila. Pero ganun lang ba? Ano ba yung pinakang susi? Perfect faith. What is perfect faith? Perfect revelation. When God reveals to you this great mystery, that was in you to life. Ang pinakang mysterious mga kapatid na dapat maging foundation ng ating pananampalataya ay ang new birth. Kung bakit may death, burial, resurrection ng ating Panginoon, because ito po ay part ng new birth. Kung hindi tayo namatay kasama ni Jesus, hindi ka rin ililibing kasama ni Jesus. At hindi ka rin mabubuhay kasama ni Jesus. At hindi ka rin aakyat sa langit kasama ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? I came from God and I will go back to God. If you are truly sons and daughters of God, same thing ang sasabihin mo. We came from God and we will go back to God. Ang kaso lang, yung go back na iyon, they are placing it into some other people. Bakit? Literally ba? Kapulit yung pananampalataya, magiging saint ka lang kapag patay ka na. Hindi mga kapatid, ngayon pa lang kapag na-recognize mo kung sino ikaw, Who you are. kapag ikaw ay na-new birth or na-born again na, that is the time na bumalik ka. Sabi nga, behold, if any man be in Christ, he is a brand new creation. All things are passed away, and all things are becoming new. That is the very essence, napaka-essential ng yun yung Christianity based upon the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung siya ay namatay tayo. Kaya galing tayo sa graveyard ng denominationalism. Hindi gusto ng Panginoon. We are not against denomination. We are against their system. Bakit? Pinipilit nilang itrap yung mga tao sa sistema. Imbis na yung word ang ituro, maraming credo, maraming dogmas, maraming nakalabas sa Catholicism, totoo lang. Kaya yung mother and daughter of harlot, pag sinabing harlot, mga fornicator, they are not true to their vow. Ibig sabihin, supposed to be, ang talagang asawa lang natin, ang word. Kaya sabi ni Paul, I espouse you, kanino Kristo. Kaya nga kahit masundan mo si Paul, hindi yung mangisip yung pagsunod ni Paul because follow me as I follow Christ. Hindi pa na, follow me because I am the head here. Demon yun. Walang definition na truth sa ganoon. Si Paul, follow me as I follow Christ. Kung nasundan mo si Paul, nasundan mo rin si Kristo because si Paul ang sa day niya, siya ang Kristo. Kaya nga, kung ang testimony lang yung pagbabase ng 4 gospel, which is Mark, Luke, John, sino ba? Matthew, kung yung 4 lang yun ng 4 gospel lang yung pagbabase, oo, totoo, nakita nila yung sakripisyo ng ating Panginoon. And we don't care. Kasi kung nakita rin natin yun, hindi man tayo maniniwala, hindi mo ubra yung faith. Di ba? Nakikita nga eh. Yung faith, hindi nakikita. Naniniwala. Naniniwala ka na may third temple na kapag nag-come out ka another thing from spiritual land, pupunta ka ngayon dun sa eternal land. Ano yun? Yung promise ng ating Panginoon na tayo, we will have a body like His own glorious or glorified body. Pag tayo bumalik sa ganung kalagayan, so napakasarap ng kalagayan natin. Diba, isipin mo, dito sa ganitong tabernacle of flesh, which is kung tinatawag itong test house, sabi nga dito, flesh and blood cannot inherit. That's right. Wala talaga. There is no, sabihin naman ngayon ng mga unbeliever that na tinatawag na kay there is no promise for this flesh but to return kung saan ito galing. Anong sabi ng Bible?
from dust, thou shall it return. Tama naman mga kapatid. Kung ito lang yung pag-uusapan, hopeless lang talaga. Pero since may down payment ang ating Panginoon na tinatawag natin na seed, Jing, na yun yung sinasabi natin na bumalik na sa Panginoon, yung redemption, the word redemption means to bring or buy back. Yes. Search Right. all the way back at the beginning. Amen. That's right. Ibabalik ka. Ayaw ko nga bumalik sa beginning lang eh. Bakit? Pag sinabing beginning, hindi lang yun. Balik natin sa time ng ilaw. Hindi pa ako yun. Gusto ko from eternity to eternity. Yung beginning naman, yung expression ng lahat ng nasa kaisipan ng ating Panginoon. Na-express bakit baka naman ang iniisip natin, gusto natin bumalik sa thought pa rin, hindi ganun mga kapatid. The greatest achievement that God ever had was when God and man became one. That was happened 2,000 years ago. Kapag sinabing Son of God mga kapatid, hindi not all the time na literal na magiging dalawang person. Karoon ng father and son relationship. Bakit? Yung gumanap siya ng father, it was once said na siya yung father doon sa Old Testament. Pero makita nyo ba yung mga title na ginamit niya? Jehovah, Yahweh, I am. Doon sa Old Testament yun eh. Pagdating ng New Testament, hindi nyo makita. Bakit? He changed his mask. Amen. Immortal. Kaya yung una, God above us. They change siya ng morphe. The word morphe comes from the Greek word na kahulugan. Parang yung sinasabi na yung Romeo and Juliet na naghanap ng maraming character kaya isang tao na babalik ng maskara. Tama? Tama. Yung ginawa ng Panginoon, ang Father God, siya yung Son. Bakit? Hindi pa pwedeng magpadala ng ibang anak. Tignan mo sa Bible. Yung isang kwantala. Hindi kaya niya. Hindi ko pala paliwala pinatay. Nang walang nangyari. Pero tignan mo rin mga kapatid. Yung prodigal son. Na talagang son. Maganda yung testimony. Dati akong namatay. Pero muli akong nabuhay. Yun ang new birth. May namatay deep in their heart. Siya pa rin may panlakas. Pero may namatay sa kanyang kaloob-looban na naging branding creation niya. Amen. Kaya ang redemption natin mga kapatid, totoo bumalik na tayo sa kalagayan ng Lord. Kaya nga God sends down no representation. Para kay Kristo ka na eh. Hindi ka pumunta kung saan para mapunta ka kay Kristo. Para mapunta ka kay Kristo, dahil sinabi natin na si Kristo ay salita, dapat salita ka rin. Tama. Begin with you. Madigay yung word na kung equal, hindi man talaga ikaw magiging kung equal kung hindi ka salita. Amen. Paano ka mag-i-impart ng eternal life kung walang eternal life sa iyo? Right. Tama. Baka mamaya sasabihin din sa iyo, di ba, from you workers who iniquity. Bakit nag-i-impart ka ng eternal life? Wala naman yung author ng eternal life na nasa iyo. Bago mo magkaroon ng impartation niyan, sabi nga, kung anong ginawa ng mga disciples bago naging apostle, mag-antay. Antayin nyo. Ang advice sa kanila, mag-antay. Bakit? I will not leave you. I will be with you. Even in you. Until the consummation of the age. So while may world history pa na nangyayari, hindi pa natatapos yung kwento ng mundo, eh ganoon talaga. Kasama pa natin siya. So may karapatan kang mag-impart ng eternal life kung naandyan sa iyong eternal life. At hindi ka po pwedeng mag-impart ng eternal life kung small d lang yung naandyan sa iyo, Father Joseph. Di ba? Ang i-impart mo yan ay delusion. Na, baka sasabihin din, Brother Alvin, sa sobrang ka-excited din, Brother Alvin, show us the Father. Hindi ko maipapakita yung Father. Spirit yung Father.
Pero kapag hinanap mo yung dwelling place ng Panginoon, eto ako. God is walking in many member body, many shoes. God is infinite. Mayroon siyang katangian, being infinite mga kapatid, bilang walang hanggan, mayroon siyang katangian na omniscient. Amen. Pag sinabing omniscient, know all things. Tama. Ano pa? Omnipotent. All powerful. Gagawa niya ang lahat. Kaya sa atin, all powerful din tayo eh. Dahil naandyan sa iyo. Pero bakit hindi mo, Brother Alvin, nagagawa magpakalim ng sakit na binuwan? Because Baka that mapuno is to. not our ministry. Right. Totoo. Pag sinabi ni Satan na, Brother Alvin, palakarin mo yung pilay, sinunod mo naman, clown ka. Nadala ka ng tricks ni Satan. Samantalang si Jesus nga naandun, di ba? Bato lang eh. Gaganunin lang yun, bato na ay tinapay na kaagad. Pero wala sa script. Saglit Satan. Ang nasa script, sasabihin kita na lalagay ka sa likod ko. Dapat, wag mo kong pangunahan. Amen. Huwag mo rin akong sasabihin na small G. Dahil ikaw yun. Ikaw yun eh. Diyos-Diyosan ka eh. Kaya, alamin mo yung position mo. Kaya tama yung sabi na kapag may true revelation na, Satan is powerless. Bakit? Blabber lang si Satan. Yung kahirapan, normal. Bakit? Right. May kalagayan kang tao. Si Jesus, nung nag-word made flesh siya, naghirap pa siya. Yes. Sabi nga niya nung naando na sa before the crucifixion, no? Kung po pwede lang lumagpas yung tanong sa araw, no? Ako kinakamatay yun eh. Totoo ganun. Bilang tao yung nagsasalita siya. Amen. Nung nagkasakit siya, bilang tao, nagkasakit. Ano pa? Nung nagutom nung after fasting ng 40 days, bilang tao. Pero nung naandun siya ngayon sa graveyard ni Lazaro, tao ba yun? Lazaro, natutulog ka lang. Labas na. Binuha. Di ba? Duda pa nga yung mga, ano to, lukuhan. Ngayon, kapag ginawa mo yung brand na hindi yun yung ministry na pinapagawa sa iyo, you are still under the strong delusion of Satan. Bakit? Si Moses nga, hindi naman ginawa ni Moses na dagdagan mo pa kaya ito para maging convincing yung ministry ko. Ang pinapagawa sa akin, hatiin ko lang yung Red Sea. Ano kaya kung gumawa uli ako ng arka? Para mas paniwala dahil hindi because of being hard-headed ng mga tao. Moses, ang ganda ng buhay natin. Kahit alipin tayo, at least may sementeryo. Dito, sa wilderness, wala. Di mo kami mabibigyan dito ng magandang libing. Ginala mo ba kami dito para mamatay lang at walang decenteng libing? Di ba? Moses, being word made flesh in this time. Lord, ano naman ito? Akala ko okay na dahil nakalabas na sila, pero pagdating pala dito, hindi na si Paraon yung kalaban ko. Grabe pala. Milyon na tao na inilabas ko, yun na yung milyon na, di ba, kalaban ko. At higit pa dyan mga kapatid, our experience, minsan ang pinakakalaban pa natin, yung sarili natin. Right. No? Sabi ni Paul, when I would do good, even is time. May gusto kang gawin na hindi mo nagagawa. At yung ayaw mong gawin, yun yung nagagawa mo. Because of His best. Because kahit sabihin mo, born again ka, you are still under carnal and still nature. Anong nature yun? Yung human flesh. Right. May hatak pa rin. Siguro kung tanggalin natin yung mga bagay na nakakakontak sa confidence, mawawala yun. Amen. Ano yung mga bagay na nakakakontak sa confidence? Unang mata. Tignan mo, under the law, listen carefully, under the law, it takes na magawa mo muna yung isang bagay para ikaw ay maging guilty. Yes. Diba? Let's say, para ka magdusa ng isang krimen sa Old Testament na ikaw ay nangalunya, dapat nagawa mo muna yun na literal. Right. Pero sa ilalim ng grace, whosoever look upon a woman to lust after, you have already adultery
Akala natin, hindi ganoon. Pero tingnan mo, yung mga tao ba, hindi naman natin talaga pinipili. Pero sa totoo lang, may carnalistic nature tayo. Kaya, pag naging pinilit natin maging hipokrito, hindi yun achievements ng Panginoon sa atin. Sinusubukan natin na, pero we know and we are very positive na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng subject tayo to obey yung word. Bakit? Mayroon tayong tinatawag na typos. And yung typos ng yan, yun yung control tower. Amen. Yung presence ng Shekinah glory, the Holy Ghost, na yun mismo yung down payment ng ating salvation. Hindi nila alam eh, ang gusto nila marapure, eh wala man silang down payment. Wala man silang tinatawag ng earnest of the resurrection. Kasi ang resurrection mga kapatid, hindi yan parang tinanim na isang buto na ngayon lang tinanim, bukas punong kahoy na. God is a God of order. May kaayusan. Siyempre, process yan. Kaya yung proseso, dadaan yan sa magiging halaman hanggang sa magiging. So ngayon, ang pinakamahalaga, know your calling and election. Kapag hindi mo kasi inalam yung katawagan at yung pagpapit sa iyo, na hindi ka talaga sa iyo. Wala, hindi ka makakapag-impartition. Si Jesus Christ, very firm eh. Ano sinabi ni Jesus Christ? Na andito ako hindi para tuparin yung isang kalooban ko, kung hindi kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. That's right. Sinabi na natin kanina eh, pag sinabing langit, hindi yung putong titingala tayo para makita natin yung langit. Dimensionally speaking, may tinatawag na tatlong langit. No, heaven, mga kapatid, sabi ni Paul, mayroon akong kilalang tao na na-off up siya doon sa tinatawag na third heaven. Eh tayo, na-off up din brad sa third heaven. Baka magtaka kayo ha. Hindi pa naman niya ako nagkaroon ng experience gaya ni Paul. Ano yung nangyari kay Paul? Na-off up siya sa third heaven. Struck siya ng fire. Sino ka ba, Panginoon? Na aming pinag-uusig. Road of Damascus. Yan, the Revelator. Di man siya literal na nakaabot sa pinakang dulo ng panahon, pero parang nakaabot na siya. Bakit? Pinakita na sa kanya yung lahat ng mga bagay na tayo rin mga kapatid, sa pamamagitan ng message na pini-enjoy natin with this message, na nakita natin yung kung paano si Satan pumasok sa pandaraya, kung paano si Satan magwawakas, na-off tayo sa third heaven, yung eternity na kalagayan. Kaya right now, we are sitting in a heavenly places together with God. Bakit? That is our possession to sa ating Panginoon. Na tayo ay na kay Kristo. Hindi yung literal, spiritual na kalagayan. And someday, pag tayo ay natapos dito, Exodus, another Exodus. From spiritual land to another, balik tayo sa, patungo na tayo sa eternal land. Malinaw, Brother Jeng, yung spiritual condition natin. Dalawa kasi yung condition eh. Balik natin na tayo muna bago magtapos para baka may nakalimutan ako. Yung walang yun, may dalawa eh. Two spirits within the framework of the true Christian faith. Ang pattern natin, tignan natin si Ramses and Moses. Habang si Ramses ay tinitrain sa kanyang political power, di ba maliit pa lang si Ramses, dapat hindi siya tagapagmana eh. Hindi siya qualified. Wala yung katangian, saka hindi siya yung firstborn. Hindi siya yung pangalan. So ngayon, dahil wala na si Moses, tinitrain na ngayon si Ramses para tagapagmana, political power. Ang sa kabilang banda naman, dako, ay si Moses, spiritual power naman. Pero kahit anong mangyari mga kapatid pagdating ng sudan, hindi pa rin makakapag-rise. Lahat, anything na may beginning
ay may ending. Kaya yung walang beginning, paano Brother Alvin? Ilang years ka na ba? O di may beginning dahil hindi mga kapatid yung pinakang punto. Yung punto mo, may dalawang kalagayan ka. Yung isang kalagayan na express ka, sabi nga, you are a child ni ganito gano'n ng iyong father and mother sa side of Nicky Alvin. But down in there was another brother Alvin na hindi Rodrigueza. Tama. Di ba? Tama. Kariyan yun. Yung down in there, you are Mrs. Jesus Christ. Huwag tayong malito sa mga term ng Mrs. Jesus kasi bakit baka isipin nagkaroon tayo ng ibang kasarinan dahil nagpapahay. In a spiritual standpoint, though tayo ay mga brothers, mga babae o lalaki, ang designation natin sa spiritual na kalagayan ay heavenly in spiritual designation. Kaya, mababasa mo sa Bible, as the bride adorned her husband. Kaibang term, tinatawag din niya ng sons and daughters of God. Sa iba naman term, believers, maraming term. Mayroon din tinatawag na church. Di ba? Yung true church. Ng living God. Pero hindi yung tabernakulong ginawa ng tao. Kasi ang church means called out, no? Yes. Sino yung called out? Tayo. Tinawag palabas. So ngayon, dun tayo walang beginning. Yung part na spiritual. We came from God and we go back to God and nakabalik na tayo. That is why, kung ano yung kalagayan ng bride, ganoon din yung kalagayan, Brother Joseph, ng bride. We came from the Word. We recognize the Word because we are the Word. Yes. You are the word to begin with. Dati, I was blind, but now I see. Dati kasi parang multo ka, Brad, kapag ganyan yung day mo. Pag sinabing Word, Jesus Christ lang yan. Saan ka ba galing? Sabi ko nga, ang author ng lahat ng bagay sa creation, in the beginning was the Word. Siya yung firstborn of all creation. Before He created anything, create niya muna yung sarili niya. Nagkaroon siya ng expression. And from that expression, doon lumabas na para bagang bukal baga na first day, let there be. Galing ka lang sa Word. Word ka rin. What is the Word? The Word is a thought express. We came from the thoughts of God and we are the attributes of God. So kung nakabalik ka na ngayon doon, hindi mo pa kinilig na ganun yung position. Saan mo yun? So God bless you all. Para ka lang bakit dito kasi ay patunay din. Amen, hallelujah. Lord, salamat sa Panginoon. Brad, please, inip na ba? Kunti na lang, please. Ganito, si Brother Alvin, ngayon, second anniversary ng lakad sa pangunguna ng ating ginagamit ng ating Panginoon dito sa Brother Alvin. Binibigay ko ang 40. At ang buong 40 ay, Alvin, Bali ko magsasalita ka mo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa sa napakasarap na sharing si Brother Christian. Maraming salamat Brother Christian sa sharing sa Bubugyan. Alam ko naman mga kapatid na galing din tayo sa ganung kalagayan ni Brother Christian. So hindi natin pinpas sa Brother Christian. Tapos ang kailangan dito yung love. Brother Christian, pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang sa yung pag-ibig. Amen. Right. Diba? Kasi ang pag-ibig mga kapatid, bawat isa sa atin is obligated to be corrected. Because love is corrective. Tama? Kasi bawat isa sa atin, kinukorek tayo ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig.
yung kung ano man yung mga aral, turo na natutunan natin kung sino pa magturo sa atin. Kasi talagang dadaan tayo dyan eh. Yung ating Panginoon ay hindi titigil na maituwi yung mga aral at turo, spiritually speaking, sa atin kung tayo'y para sa Kanya. Amen. Right. Tama? Itutuwid tayo ng Diyos eh. Kasi alam niya, bahagi tayo niya. Amen. Kung tayo hindi bahagi niya, hindi tayo itutuwid. Yes, sir. Hindi tayo tutubusin. Right. Tama? Yun ang rason kung bakit mayroon tayong John 3:16. May kinsman redeemer, may savior, di ba? Kaya nga mayroon John 3:16, pero it doesn't mean to say, hindi ibig sabihin, doon tayo titigil. Doon nakapokus yung tao, they just stop there. Hindi nila na nalaman na napag-abot. Yung pangako ng Diyos, tama yung sabi ni Brother Christian, yung mga disciples niya doon sa upper room, yun yung pangako ng ating Panginoon. Kaya yung Father, Son, Holy Spirit, hindi natin pwedeng i-chop yun. Diba? Kaya nga, the Holy Spirit was granted na ibigay nung ang ating Panginoon ipinako sa krus, namatay, nilibing, doon yung Holy Spirit niya bumalik. Nakuha niyo mga kapatid. Kasi hindi nag-grant yung Holy Spirit sa mga disipulo niya kung hindi siya pinako na matay, di ba? Yung promise niya, di ba? Hindi nag-grant yung promise ng Holy Spirit kasi nandoon pa sa kanya. Tama? Kaya yung nangangaral yung mga disipulo niya, tama yung sinabi ni Pastor Norkin na galak na galak eh. Nagpalayas ng mga sakit, kung ano-ano pa man nang bumalik kay Jesus Christ, magala kayo. Ang inyong pangalan nakasulat sa langit. Di ba? Amen. Oh. Kaya hindi pa pala doon ang sapat na batayan na kapag ikaw ay nakapagpalayas, baka ako kung ako magpa dito ng patay na buhay, baka magsikat doon, matira upuan. Yun mga kapatid, yung sign and wonders na gusto nang pakita ng ating Panginoon, yung ministry, sa panahon din niya yun. Right. Diba? Para sa kanya yun. Kaya nung dumating sa presensya ng ating Panginoon, kaya papasok tayo doon yung sabi ni Brother Christian, yung Father, Son, Holy Spirit. Tama po yun mga kapatid. At yung Acts 2:38, sabi ni Brother Joseph, isa lang po yun mga kapatid. Isa lang po yun. Kaya lang, kailang natin makita lang. Kaya si Apostol Pedro naging matapang sa panahon na yun. Nung banal na espiritu doon sa upper room, nag-antay lang sila eh. Hindi sinabi kung 1 oras, 1 linggo, 1 buwan. Basta nag-antay lang sila. Diba? Antayin ninyo. Eh tayo kaya makapag-antay kaya tayo. Kaya tayo mga kapit, the Holy Spirit was granted also. Bago i-grant yun, kailan mo munang mag-come out din sa mga maling sistema, mga maling katuruan. Kasi mayroon tayong sakit na amnesia. Diba? Nakalimutan. Ganito pala yung dapat. Kaya ang Diyos, siya yung magiging tagapagturo natin. Siya yung maglilid sa atin. Kaya kung babalikan natin yung aral at turo sa Old Testament, sa yung aklat, Hebrew chapter 2, verse 1 to 4, yung mga disipulo, sila ay nililid ng Holy Spirit or Holy Ghost. Tama? Hindi tao. Oh. Kaya gusto ipanumbalik ng Diyos na siya rin yung maglilid sa panahon natin. Tama? Kaya sabi ng Scripture, I am the Alpha and Omega. Si Jesus Christ, siya yung Alpha that day. Para makuha ninyo mga kapit, siya yung Jesus Christ, yung anak ng tao sa panahon niya. Kaya tinanong niya yung mga disipulo niya, who do men say that I'm the son of man am? Diba? Tapos sumagot yung iba, yung niya si Jeremiah, John the Baptist, or one of the prophets, or whatsoever. Tapos, sumagot kayo si Apostol, dati si Simon muna siya. You are the Christ, the Son of the living God. Di, ibig sabihin doon, mayroong revelation. Yan. Kaya sabi ba natin pa yung suksito, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed this thing, but my Father who is in heaven. Yan
The gates of hell cannot prevail against it. Okay? Kaya upon this rock, I will build my church. Amen. Kaya yung rock na yun, sumisimbolo lang na hindi yung literal na bato, kundi kakayahan. Amen. Yan. That's by revelation. Kaya sabi ni Pastor Norpel yung ang Biblia, mayroong written word at saka unwritten word. Ang Biblia may mga full of symbol talaga yan. Mga mystery, ang dami. So, kaya lahat ng aral at turo, hindi natin yan makukuha. Kung ako personally kung nag-aral din ng Bible School, kaya makakatulad din ako kay Brother Christian. Diba? Kasi sabi niya po, pag yung aral at turo hindi nagmumula sa tao, hindi ang aral at turo nagmumula na nilo kay Kristo Jesus. Amen. Yes. So, sa ganung kaparaanan natin, dadaan tayo sa ganyang proseso. Inalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ganung talino. Pero tingnan mo mga kapatid, ang talinong nakuha natin dito sa ibawang ng mundo ay hindi sapat ating Panginoon. Diba? Tingnan nyo mga kapatid ang ating Panginoon. Kailangan mo na maging humble tayo sa Kanya. We must be humble. Kasi kung magyayabang tayo, di ba? Oo, mayroon yan. Nakakuha ako niyan doon sa ligaw, na-challenge ako, kung hindi pa ako ito. Ako graduate ako ganito. Kuando siya yung maraming napagtapos, doctorate of degree. Kung hindi pa ako, kung kita ko karpintero, lupit ka ako nito Kung mag-share ako ng mag-share, hindi na niya makuha. Sabi ko, sa Diyos na lang yung kwan, kaya sabi ko nga sa akin, sir, you cannot shoot at right back. Ngayon pa man, ganit doon pa rin yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen. Always give the benefits of the doubt. Ang very purpose natin, sabi ni Brother Christian yung go. Kaya nga kung minsan ako, parang hindi ako nagagawa. That is true, my dear brothers and sisters, na kailangan talagang you have to go anywhere. Kaya nung nabuksan ako noon mga kapatid, nung minsan sinamba ako ang ating pastor noon sa isang gawin sa Manila, ministerial meeting. Nung marinig ko yung sa foreigner na tumayo doon, sabi niya, what is your job? Sabi niya, ano ba ang iyong trabaho? What is your job? Parang may something na kumirot sa puso ko na naman ako. Sabi ko, parang ang sarili, parang naging tamad ako dyan parang wala akong ginawa Di ba sabi ng scripture, the works that I do shall you do also, and greater works than this. Amen? Kaya yung ano ba ang ginawa ng ating Panginoon noon, siya rin gagawin natin. Kaya doon mapapakita sa Hebrew 13:8, ang sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Right. Amen. Kaya yung Jesus Christ, yung yesterday pa, 2,000 years ago, amen, yung John 3:16, yung fullness of the Godhead bodily, which is the Father, the Son, the Holy Ghost, that was the deity of Jesus Christ. Doon sa kanya lahat patungkol, di ba? Amen. Amen? Kaya, sabi niya, nung nagtanong si Felipe, sabi ni Pastor Norvin, Lord, show us the Father to suffice us. Si Lord, siguro kung ako si Lord sa pupuin ko si Felipe. Nasa na. Kaya Felipe, ang tagal na tayong nagsama. Even being so long with you, Felipe, if you seen me, you seen also the Father also. Amen. Kung nakita mo na yung Ama, kung nakita mo na ako, nakita mo na yung Ama. Amen. Because I and my Father are one. John chapter 10 verse 30. So, sa ganung kalagayan mga kapatid, palibasa under tutorship, di ba? Lalong naunawa na lang nila niyon, yung sabi ni Brother Christian, yung doon sa upper room, God granted yung Holy Spirit after yung death ng ating Panginoon si Kristo. Di ba? Ngayon, yung pangako ng ating Panginoon, kasi maraming mga loose ends Kaya mayroon tayong tinatawag na 7 church ages. Revelation chapter 2 and 3. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Doon yung Espiritu Santo, sabi ni Brother Jessica, yung kandila, yung ilawan, yan. Ang totoo lahat. Kaya yung Diyos, sa bawat iglesia din, meron siyang 7 mata. Di ba? Yan. Yung 7 mata yun mga kapatid, yung mga ICR, may ginamit ang Diyos ng mga lingkod niya para
ganap ng kanyang salita. Yan. Kaya hindi tumitigil ang Diyos mga kapatid eh. Hindi tumitigil siya. Kaya yung aral at turo ay hindi lang tumigil doon sa mga apostol. Right. Nagpatuloy po yun. Amen. Diba? The word of God always runs in continuity. Amen. Oh. Eh paano yung sinabi ni Jesus Christ, the works that I do shall you do also, kung tumigil lang doon? Eh yung Omega, paano na yung Omega? Kaya I am the Alpha and Omega. Amen. Kaya yung bawat iglesia mga kapatid, mayroong bride, may nobya. Bawat iglesia mayroong sons and daughters of God. Amen. Diyan nakapaloob. Kaya bawat iglesia, mayroon dyan yung mga mararapture. Kasama yun sa rapture natin. Nandun na sila. Nag-aantay sila. Tayo na lang yung inaantay. They without us cannot be made perfect. Perfect. Amen. Oh. Kaya kailangan muna mga kapatid na mabuksan yung ating mga mata. Amen. Mawala yung tinatawag na spiritual na amnesia. Right? Kasi hindi mo maunawa ng salita ng Diyos kung ikaw ay mayroong sakit na amnesia. Di ba? Mahirap po yun mga kapatid. Kaya kailangan mo na mawala yung mga sakit na yan. Remember, our Lord God Jesus Christ He was the great healer. Kailangan mo nang magamot yan. At saka, di ba, sabi sa Biblia, faith cometh by hearing the word of God. Hindi lang doon sa pakikinig. Di ba sabi ng Biblia, Book of Revelation ba yun? Na mapalad ang taong nagbabasa, nakikinig, at nagmaganap. O, see? Hindi lang doon sa pagkikinig. O, di ba? Nagbabasa din at tumutupad. Right? Kaya tayo, nag-utos ng Diyos, go! O, tumayo. To preach the gospel to many nations, peoples, tongues, and things. Right? Yun ang ating declaration ng ating Panginoon. Kaya nga yung ating Panginoon, one man ministry during the Alpha Age, pagdating ng Omega, marami na. Kaya yun yung tipo ng ating Panginoon, yung mga disipulo niya, yung breaking of the bread, yung tinapay, pinaghati-hati niya, binigay niya sa kanyang mga disipulo. Yung ay sumusimul sa panahon natin, na hindi na iisang katawan, kundi marami na. Amen. Many membered body in the form of the bride. Amen. Tayo yung asawa ni Kristo. Amen. The second Eve, itinitipo lang yung first couple sa Garden of Eden is Adam and Eve na na-fall because of disobedience of the word, yung unbelief. Yun yung sin, yung kasalanan. Kaya kung walang nagkasala, walang tutubusin. Kaya sa pagtubos mga kapitan ng ating Panginoon, remember, tingnan nyo, pakinggan nyo maigi. Hindi lahat ng Diyos, hindi lahat ng tao ay tinubos ng Diyos. Not all the people in this world was redeemable. Pagkatandaan po natin mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na ownership and relationship. Ang mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Kaya yung pagtubos ng Diyos, it is only pertaining to those people that belongs to Him. Na ngayong mayroong relasyon sa Kanya. Bahagi ng Kanyang salita, yun ang tutubusin ng Diyos. Yan! Yun yung sinasabi ni Brother Nunopin niya, yung word, what is word? Word is a thought express. Bahagi na sa isip na tayo ng Diyos eh. May express lang, lilitaw, sa takdang panahon. Tama? Kaya yung pagkatawag sa ating ng ating Panginoon, hindi sabay-sabay. May nauna, may nahuli. Tama? Yun. Kaya ang ating Panginoon, bago mga kapatid tayo matubos, hindi tayo makukuha niyan eh. Kaya kailangan muna, mag-come out ka muna. Come out. Kasi pag hindi ka lumabas, kakabilan sa pagtubos. Magiging bahagi kami ng 3.5 years tribulation period. Yun yung battle of Armageddon. Nakakatakot talaga. Pero tayo hindi tayo natatakot doon. Sila takot. Kaya pagka maglindol, Lord, Lord, Lord. Sabi ng scripture, maraming tatawag sa akin, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala mga hangal. Yari sila, di ba bro? Kristiyano. Kasi, Nagalindol ka, no? yan. Ang tao baga, sabi nga ng ating Panginoon, na ang matuwid at saka hindi matuwid, pares pinagpala ng ating Panginoon. Kaya yung iba,
Brother Alvin, pinagpala ako. Bakit ako ba pinagpala ka? Meron akong kotse, akong motor. Nakabilian niya ako ng lupa, maraming lupa, may bahay. Sabi ko, itong taon ko yan pala yung pinagpala sa kanya. Ang tunay mga kapatid na pinagpala ay hindi po sa material na bagay. Tama? Kailangan ang tunay na pagpapala ay sa salita. Di ba? Kaya ang Kristiyano mga kapatid, makikita mo sa binong scripture, paano mo malaman ang isang tao kung Kristiyano o hindi Kristiyano? By their fruits, you shall know them. Kaya babalik sa Genesis na naman, yung law of reproduction, Genesis 1:11 and 12, diba? Sa bubog macho kung anong puno siya ang bunga. Sa Garden of Eden, madalawang puno, tree of life, tree of knowledge of good and evil. Kaya may Cain, may Abel. May dalawang espiritu. Di ba? Yan mga kapatid, ang isa sa mga missing link kung bakit mayroong Cain at Abel. Yung pumasok, kasi si Satan, hindi niya kayang gawin yung ginawa ng ating Panginoon. Right. Amen. Tama? Sabi ni Satan, di ko ata kaya rin eh. Yung ginawa niya, nakita yung serpente, ay, yun siya tumali bro. Yun, hindi niya kaya si Adan eh. Si Adan kasi, original creation of God by spoken word. Si Eva, byproduct si Eva. Kaya doon, nagkaroon ng Cain at Abel. Kasi, yung Cain, ang ama niya, yung Diablo, at yung si Abel, ang tatay ay si Adan. Kaya doon makita mo yung nature ng dalawa magkaiba. Yan ang missing link, brother Christian. Kaya makita mo yung law of reproduction. Makita mo, di ba sa scripture, Eve was the mother of all living. Pero walang sinabi sa scripture na si Adan ang tatay ng sanlibutan. Yan. Di ba? So, doon natin makikita, babaybayin, na kaya pala ganoon si Cain, pala ang ama niya, hindi pala si Adan. Magkaiba yung anong dalawa. Kaya hanggang sa panahon natin, makita mo, pinayaan ng Diyos, dumami ang dumami. Diba? Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, alam ng Diyos kung sino-sino ang para sa Kanya. Go lang, sige! Pero alam ng Diyos, mayroon siyang tanda. May patay ng Diyos para ikaw ay makilala. Sabi sa Genesis, when I see the blood, I will pass over you. Yun yung tanda. The Zoe, it is the very life of Christ that was in you. Diba? Kaya, mayroon mo lang mamatay sa'yo, yun yung old soul, yung Ezekiel 18:4, galing sa sex birth, which is being perverted by Satan. Kaya hindi yung original soul, galing sa Diyos. Unlike Adam, Adam was given a living soul. Magkaiba yung soul ni Adam sa soul natin. Kaya mayroon tayo yung tinatawag na spiritual birth, John 3:6. Diba? Malinaw. May new birth. Kaya makikita mo ang Biblia, pag hindi mo yan nakita talaga, mahirap. Napakahirap mga kapatid. Kaya bawat iglesia, meron talagang mata. Yung sasabihin pa, Pastor Nobel, yung pagdating ng first coming ni Christ during the Alpha Age, si John the Baptist, Malachi 3, was John the Baptist before the first coming of Christ. And John the Baptist din yung teenage boys both, Isaiah chapter 40 verse 3 and Matthew chapter 3 verse 3. Si John the Baptist yun. Kaya kung papansinin po natin yung Malachi 4, ibang Elijah na yun. Ibang tao, pero the same spirit of Elijah. Right. Amen. Tama? Kaya doon mo makikita na bago pa na dumating ating Panginoon yung second coming niya, nagpadala siya ng Elijah, yung propeta niya, magpupura ng second coming. Kaya yung second coming ni Christ, mga kapatid, dalawa yan eh. Dumating na si Kristo sa panahon natin, yung today. Nasa marami ng bagay na karoon. Yan yung mga anointed one in the last day. Yan yung Holy Spirit, naruroon na sa kanila. Yung pangako niya, yan yung Omega. Ibinuhusan ng Diyos sa kanila. Kaya paano mo may papangaralan ito kung wala yung Holy Spirit sa iyo? Di ba? Yung Kristo, yung the Alpha Age, pag Christ kasi means the anointed one. Kaya sa last day, di ba sa
aklat ng Timothy. Di ba? Yung maraming, sorry pala, the last day, perilous time. Di ba? Mayroong magkakataw dyan banal, godliness, full of godliness. Kaya makita mo, banal din eh. Kaya, sabi ko, grabe talaga doon. Yan ang tipo ng panahon natin, yung we are living on the last day, what last day, nasa panahon tayo ng Laodicea. Total darkness. Kaya ang ating Panginoon, tingnan sa Revelation chapter 10, verse 1, umakapok siya. He wants our Lord God Jesus Christ to die and to forgive sa atin. Amen? Gusto niya tayong makasama. Mga kapatid. Kaya bago yan mga kapatid na mai-grant ng Diyos, habang may panahon ba, we must recognize your day of its message. Ma-recognize natin yung panahon natin. Ano ba yung panahon natin? Ma-recognize din natin kung sino tayo, who we are. Kapag nalaman natin yung posisyon natin sa Diyos, and the rapture will be. Amen. Amen? As it was of the days of Sodom and Gomorrah, so shall it be becoming of a son of man. Tayo yung son of man sa panahon ng Omega. Amen. Maraming bahagi ng katawan. Si Jesus Christ yung son of man sa Alpha, kaya ang Alpha and Omega at the same. The works that I do, Alpha, shall you do also sa Omega. Marami na, di na nag-iisa. Granted na ng Diyos ang Holy Spirit. Narito na nagkaroon ng dwelling place. Kaya yung templo, tabernakulo, tayo na yung templo ng Diyos. Don't you know that the temple of God is within you? Diba? Book of Corinthians. Kasi yung iba, yung alam lang templo, yung literal na templo. Hindi po yun. Ang Diyos wala po sa literal na templo, kaya ang Diyos ay kahit saan. Kinayo yung Diyos. Ito simbahan. Diba? Kaya ang Diyos kahit saan. Amen. Sapagkat ang Diyos may paa, may katawan, may buto. Right. Ay, amen. Amen. Tangible na ang Diyos. Amen. I and my Father are one. You and I. You and I, yun ni John 14, di ba? Pag siya, Ako sa John sama. 14:10, pababa yung basahin mo yung Amen. Lord. The Comforter, the Holy Spirit, walang lang iba ang ating Panginoon sa Kristo. The same Spirit with with our Lord Jesus Christ during the Alpha, the same Spirit that was in at the Omega Age. Amen. The same Spirit, the same works. Pares gawa eh. Oo. Di ba? Amen. Bakit ang ginagawa natin, hindi ba sa Diyos? Ito yung eternal life na share natin. Kung walang eternal life ka, paano ka makapag-share ng eternal life? Yes. Amen. If the eternal one that was in you, yun ang makapagbibigay ng eternal life sa babahagian ng salita. Di ba? Amen. Kung ang Diyos is Espiritu, walang laman at buto. Di ba? God is Spirit. Kaya sabihin natin pa yung Kristo sa Lucas 24 verse 39, here I am, with flesh and bones, but the Spirit don't have. Walang laman at buto. Di ba? Para magkaroon ng laman at buto, nangyari yung John 1:1, John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung Jesus Christ 2,000. Eh ngayon sa Omega, nagkaroon ulit ng laman at buto. Amen. Naging tangible ang Diyos. Nagkaroon ng laman at buto. May paa. Nakakausap. Nagsasalita. Nagugutom ba kayo? Nagugutom din ang Diyos. Di ba kayo nagugutom? Nagugutom. Oh. Kaya lang, kailangan muna natin mga kapatid, malaman natin ang posisyon natin sa Diyos. You must know who you are. Amen. Alamin natin yung post of duty natin. Tama yung sabi ni Brother Christian, go. Kapag alam mo ang posisyon mo, yes! Amen. Rapture. Paano ka magbugo kung di mo alam ang posisyon mo sa Diyos? Amen. Gifts and callings without repentance. Kaya kung minsan, you are, sabi nga sa Romans 4:8, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Kasi, nandiyan na sa'yo si Kristo, yung eternal one. Oh, sino ngayon ang magkukondemn sa Kanya? Sabi natin, Panginoon, who can condemn me of sin? Search the scriptures. They are they that testify of me. Sa ngayon sa Omega, search the scripture.
bago dumating ang Sodoma at Gomorrah, mga kapatid, yung tribulation period, kukunin muna ng ating Panginoon yung kanyang bahagi ng katawan. Yun ang rapture. Makakaroon ng marriage supper with the Lamb. Amen. Sasalubungin natin pa yung sa alapaap. Yun ang literal, makikita mo ang Diyos. Pero sa spiritual, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Oh. Tama? Kaya Hebreo, Amen. kaya yung Jesus Christ the same yesterday, 2,000 years ago, Alpha 8, yung today, tayo po yun mga kapatid. Kaya yung sanlibutan, hindi rin kilala yung Kristo. Kaya sabi ng Scripture, mag-ingat sa mga bulang mga ngaran, mga Kristo. Baka alam nilang Kristo kung iba pumunta sa sabungan. Logis, Sidegis, waluanim. Pang Kristo pala niya ito mga kapatid. Pag nandun ako sa sabungan, yun, nakita niyo yung Kristo. Bula. Oh my goodness. Kasabungan. Kaya mga kapatid, kuminsan, sabi ba natin pa, mag-ingat, di ba? Kaya lang mag-ingat tayo. Pero sabi natin pa, huwag kayo maniniwala. Yes, di ba? Kapagkat tayo, hindi tayo maniniwala, alam natin kung nasaan yung Kristo at kung sino yung Kristo. Amen. Glory to God, sinong madadaya? Kaya kailangan mo nang mabuksan ang ating mga mata. Maanoy ng langis. Yan sabihin natin Panginoon, come unto me. Yes. Kasi, paano ka lalapit ka sa Diyos kung hindi ka naman para sa Diyos? Ang lalapit sa Diyos, yung mga taong tinawag na niya. Amen. Sapagkat siya yung pumili before the foundation of the Yes, world. sir. Amen. Kasama ka niya, kaya sa takdang panahon, pag tinawag ka, lalapit ka. Amen. When my sheep hear my voice, he will follow. Amen. The voice is referring to the Word of God. At the same time, the Word was you. Amen. Diba? Amen. We are now the mouthpiece of God. Ngayon kasi ang salita ay Espiritu. Amen. Hindi makakapagsalita. Yes, sir. Makakapagsalita ba ang Espiritu? No, sir. Walang laman ang puto. Kaya ang Diyos, nagkaroon ng luklukan ng katawan, heaven is my throne, earth is my footstool. What house will you build for me? You are now the living temple of God, Amen. speaking the Word of God, to share eternal one, and the rapture will go. Amen. Pag nakita na ng Diyos yung the last predestined seed of God, pinakauling bini. Yan ang rason kung minsan we have to go. Which the gospel to many nations, peoples, tongues, and kings. When the last predestined seed of God hear the word of God in the last day, and the rapture will go. Amen. Amen. Masaya ba mga kapatid? Amen. Glory. Kaya ako nagpapasalamat kay Brother Christian, Brother Christian. Salamat. At I salute you. Kasi mga kapatid, ay kailangan unawain natin ang bawat isa. Yes, sir. Diba? Right. Kung ang tao nga nadapa, tatapakan mo pa ba? Kung ano naabot ng isa, kaya nga yung purpose ng Diyos, yung pag-ibig, para tulungan mo rin siya, Yes. madagdagan yung kaalaman na nakuha mo. Amen. Tama? Amen. Yan. That is the very purpose of God, kaya nandito tayo. May purpose ang Diyos eh. Kung bakit narito si Brother Christian, si Sister Stella. So it is the will of God. Amen. Mahirap mga kapatid yung maglilingkod tayo sa Diyos na wala yung kalooban ng Diyos. Amen. It's very hard. Trying God's service without the will of God. Kailangan kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya mahirap eh. Sabi ko nga, pag nag-night market kami ni Sister Hilda, minsan na-challenge sa mga kapatid. Yung nangangaral doon sa akin, ma-challenge ka eh. Kaya kung minsan, maski ayaw kong magsalita mangaral, parang sa pag naalala ko, pinapaalala ng Diyos, parang akong konsensyado yung kako, di nga binuhos ng Diyos, wala pang espiritu sa kanya eh. Kakarampot pa lang, ako pang binuhos sa akin ng Diyos, baka kunin pa ng Diyos ito. Kaya mahirap mga kapit yung isuksok ko yung binigay sa'yo ng Diyos, baka kunin pa sa iba. Di ba? Kaya mas maganda yung pag nagtanim ka, dapat palugin mo. Tama? Kasi pag hindi mo pinalago, ay, Jesus Marios, kaya tingnan mo mga tao, mga kapatid, yung panalangin lang, at yung natatawa lang mga kapatid, yung mga preaching dogmas, mga dogmatic na mga panalangin, itinuro, pag Ginoong Maria, balik ka ng disgrasya. Isipin mo yung Ginoong Maria,
Ang teacher ko sa Pilipino, nagturo yung Ginoong lalaki. Ginoong Juan de la Cruz. Pag babae, Madam, Ginang. Di ba? Eh, kung sino dapat maganda sa ako, aba Ginoong Mario. Yun, totoo pa yun. Kaso sablay, Ginoong Sablay Mario. Ay, sablay talaga naman. Kahit ako, hindi ako sasang-ayon. Ginoong Mario, sasang-ayon ako. Kaya si brother pa rin nandiyan ba? Ginoong Mario. Wala. Si Ginoong Mario. Kaya ako minsan mga kapatid. Yun. Sige. Meron kong Ginang Mario eh. Darna ang lalabasan yan. Magagalit yung teacher ko. Imbis na flat 1 yung grades ko. Ikaw, brother Alvin ha. Hindi ako nagturo sa inyo. Baka pumunta dito sa lagat. Hindi ako nagturo sa'yo. Mayayari tayo na hindi ako nagturo sa'yo. Ginang lalaki tapos Ginoong babae. Di ba? Sinasabi lang natin mga kapatid yung totoo. Di ba? Natatawa siya. Oo, totoo lang mga kapatid. Sa totoo lang. Kaya ako minsan, nung hindi ko yun nakuha, habang pinapakinggan ko. Sabi ko parang sablay sablay talaga. Kaya nga, di ba sa scripture, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Tama mga kapatid? Kaya makita mo si Peter, may pangalan. Di ba may pangalan talaga? May pangalan. Kaya nga, nung ako'y nabuksan mga kapatid, yung mga pinagpapasalamat ko sa Diyos, na nung ako'y galing akong Roman Catholic Church, dati, sa unahan ako ng upuan niya, nung upo mga kapatid, habang tumatagal sa gitna, palayo ng palayo. Hanggang mapansin ko sarili ko, nasa labas ng simbahan. Bumili na akong sigarilyo, pinapakinggan ko. Sabi ko, kaliwas na itong ginagawa ko. Nagsisimba ako, malayo na doon. Nagsisigarilyo pa. Sabi ko, parang di na tama to Magpasa nga ng Biblia. Pag-uwi sa bahay, kinuha ko yung Biblia. Luma na bro, luma na yung Biblia ko. Nalagubot na. Wala na. Ayan, yan o. Tingnan mo, halos babura na yung mga letra. Yan yung binasa kong Biblia. Nung pagbasa ko, sabi ko may supply talagang tubo. Tapos patuloy akong basa. Hanggang mapunta ako sa mga Book of Revelation, sabi ko, hindi ko na ito kaya. Pagkakako dito sa Old Testament, basahin ko Old Testament. Pinagpawisan ako ng gusto. Wala talaga. Sabi ko, saan ko kaya ito mababasa? Matagal na ba noon mga kapatid? 4 years, 40 high school ako noon. Kaya yung nangyari, may amnesia pala ako mga kapatid. Yung pala yung sakit ko. Meron akong spiritual na amnesia. Nakalimutan. Kaya pinapanumbalik ng ating Panginoon yung tamang aral at turo. Diba? Sa Malakay 4, verse 5 to 6. Tingnan nyo. He will turn the hearts of the father to the children. Panahon po yun ni John the Baptist. Under Luke chapter 1 verse 17, napulpid na po yung John the Baptist. Pero yung he will turn the hearts of the children to the fathers, hindi pa po yun napulpid. Yan! Yung apostolic faith. Gusto nung ating ipanumbalik, yung purong aral, yung apostolic katuruan, sa panahon ng Day of Pentecost. Yes, sir. During the Alpha Age. Pure word yun eh. Kaya makita mo yung Efeso, may bahid na. Yung pati yung pananamit, yung tao, yung behavior. Ay, nagka-leche-leche na. Nagka-leche-leche talaga. Ano po yan? Nagka-leche-leche. Isipin mo. Hindi pa mahal yung tela. Masalaula na yung damit. Lalo na ngayon sa pag-last day. Mas lalong mahal na yung tela, gas. Lahat mo mahal. Ay, nakita mo wala ng bra. Wala ng pangin. Ay! Diyos ko, Lord. Patawarin sana. Mga kapatid. Sa laula na talaga lahat. Yan. This world is cosmos. Di ba mga kapatid? Yan ang nangyayari sa panahon natin. Kaya sa pagbinasa mo ang Book of Revelation, chapter 3, yung panahon ng Laodicea, ang sabi, ang yabang pa eh. Mayaman ako. I am rich. I have nothing. Ayaw niya, wala na siyang, wala pa nga naman eh. Mahal.
talaga mga kapatid. Grabe. Kaya tingnan nyo ang nangyayari sa sobrang ambog. Ano na pala? Kaya mahirap magparambog. Yan. At tingnan mo, sabi natin pa nun, you are poor, naked, miserable. Isipin lahat. Bulag. Ay, nako. Mahirap pa. So, kaya ang tunay na damit natin, ang tunay na yaman sa salita, ang tunay na damit natin, yung purong salita ng Diyos. Dapat ang baluti natin, purong salita ng Diyos. Babalikan mo yung Genesis naman, tingnan mo nung nagkasala si yung first couple. Hindi naman po sa kung ano man, sa word. Doon po sila na nalaglag. Yan. Kasi ang tunay na kahulugan ng sin, kasalanan is unbelief. Yes, sir. Disbelieving God's word. Doon, kaya lang doon pumasok din yung premoral agency, pinabayaan lang yung perfect will of God, naging permissive. Yan yung tulutan ng Diyos. Para ano, magkaroon ng isang redeemer, ng Savior. Yun ang programa ng Diyos. Hindi po ito programa natin. Yes, Tayo yung karakter, tagapagganap. We are just playing the role of the drama. The bride is playing the role of the drama. Kaya sa Revelation 19, the Lamb's wife, tayo po yun. Bago ka muna maging asawa ng Diyos, nobya muna. Yes. Di ba? Saan ka nakakita ang nag-ilusyon pa sa asawa na? Kami ni Sister Mita, di ba kayo mag-asawa? Pero nung ikinasal na, yun, magsasama na sa sarap at ginhawa. Nung sinabi ng pare, ikaw niya, Maria, tinatanggol mo ba si ganito, si Juan de la Cruz, sasama kayo sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Sabi. Tanong naman, kay Juan de la Cruz, pare, ikaw niya, Juan de la Cruz, tinatanggap mo ba siya? Niya, opo. Magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Ayaw po. Nagulat yung lahat eh. Nagkagulo. Ayaw ni Juan de la Cruz. Bakit ano ang gusto mo? Ang gusto ko, Padre, sa sarap at ginhawa. Kailangan yan. Ayaw. Ang scripture, di ba? Ang scripture, long suffering. Patience. Si Juan de la Cruz, sarap at ginhawa. Walang hirap. Walang hirap. Eh, tayo naghihirap dito eh. Mayaman lang tayo sa salita ng Diyos. Amen? Yun ang mayroon tayo. Sa kanya ni Peter, gold and silver, I have nothing. But there is one thing that I have. Yun ang mayroon tayo. Eternal life. Hallelujah! Woo! Yun ang mayroon tayo. Yun ang matadala natin doon. Amen. Eh, yung motor ko, kung sino may gusto sa inyo na po, mga kapatid. Vlogging ka. Yung mga kahayupan doon sa bahay, sa inyo na kahayupan. Vlogging ka. Ako, anya, maraming kahayupan. Pag mali ang pagka-interpret, hayop ka pala. Ang grabe palang kapal pala, ang daming kahayupan. Pag tinala, saan yung kahayupan mo? Andito, brother. Kambing, pato, ano. Andito pala yung kahayupan. Kaya yung pagsasalita, mga kapatid, pag nami-misinterpret, mahirap. Mahirap. Di ba? Oo. Ang dami ako ng kahayupan. Don't misunderstood. Kristiyano ka na pala niya, Brother Alvin, tapos dami pang kahayupan. Yung pala maraming hayop, mga kapatid. Maraming hayop lang ang inyong lingkod, mga kapatid. Hindi po yung kahayupan. Oo. So, God bless. Thank you. Purihin ang ating Panginoon. Naway magsigi itong aral at sa bawat isa. Palakpakan natin. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda. Umpisa kay Brother